Patutunayan na suppressor of truth ang mga atheist. Oh, yung topic na patutunayan mo bro ay suppressor of truth ang mga atheist. Yeah. And good evening nga pala sa host at pati sa mga naririto. Wait lang bro, saglit lang. Mga 2 minutes na to. 1 minute. Ay, magpaalam ka muna siguro sa ano. Magpaalam muna tayo sa host. Para nandiyan ba si host? Ilo, magpapadebate ako magtrabaho ka lang dyan. Kailangan ng Gcash, sure. Sige, ano lang kayo dyan? Sige, tuloy lang. Sige. Salamat, Ilo. So, magandang gabi. Maura na ba ako Iwalday? Since ako yung... I think meron muna sigurong moderator. Sino yung moderator? Para malinaw lang kung kanina tayo maglalapit. BS, nandyan ka ba? Yes na yes. Pwede ka mag-moderate. Pwede. Sige. O, yan. O, go. Huwag na sana magdahilan at magpalusot po si You Will Die para matuloy na yung debate nila. Okay, go. Sige na. Paano ba yung format? Kung ano yung format na napag-agrihan nyo dun sa round table, yun yung format na gamitin nyo ngayon. Ano bang napag-agrihan nyo? 10-10? Parang magpe-represent ata ako. Tapos magpe-represent siya. Ay, kakount o ganun ba? So, ito yung format na 10-7 basic ha. 10 minutes opening statement ng affirmative, 7 minutes na cross-examination from negative to affirmative. Then, opening statement, 10 minutes ng negative, 7 minutes cross-examination from affirmative to negative, 10 minutes na rebuttal, tapos cross, tapos 10 minutes na rebuttal from negative, tapos 7 minutes ulit na cross. Then, tag 7 minutes kayo na closing statement. Okay, ready na? Okay, game. Ako yung mawala doon, You Will Die, di ba? 10 minutes. Yes, oo. Oo, sige. So, actually, sabihin ko lang, nung last time, papunta ako ng Manila. And then, nagkakaroon din ako talaga ng doubt na ituloy dahil nalaman ko ng thirst. Nalaman ko ng... Wait lang, sorry. Wala pala Sige. Hindi ikaw na ba magta-timer? Or... Ilan yung time nila? Masyado lang mabigat sa akin yan. Kung meron magta-timer, paakyatin na lang. Ayan si Shiny, magta-timer daw siya. Okay, sige. Shiny, nandiyan ka ba? Ayan. Nandito po ako po. Okay, paset ng timer sa 10 minutes. Ay, tama. 10 minutes affirmative. Okay. Pag ready ka na, Logos, just start ha. Tapos start na rin yung time mo. Sige. Start na ako. Start na, bro. So again, good evening. Kung bakit, yun sasabihin ko yung reason kung bakit hindi natuloy nakaraan. Dahil actually, nalaman ko nung Thursday, iba-iba pala ang presupposition na pinanggagalingan ng mga atheist. So, nagda-doubt ako kung mapipinpoint ko yung talagang pinanggagalingan ni You Will Die. Yun yung isang reason. At the same time, natuloy nga ako ng biyahe sa Manila. Pagod na pagod ako dun sa biyahe. Well, anyway, salamat sa opportunity sa gabing ito. Since ako isang Kristiyano at naniniwala ako it is impossible to make any knowledge claim without God. Although naniniwala ako na kahit yung mga atheists ay they are denying God, they are still using yung knowledge na binigay sa kanila ng Diyos. Ngunit sinusuppress nila yung katotohanan na ito'y mula sa Diyos. So, i-base ko ang aking argument mula dito sa writings ni Apostle Paul, isang estudyante ni Gamaliel, isang master ng law at disciple ng ating Panginoon Kristo.
Sabi niya sa Romans chapter 1 verse 17, for therein the righteousness of God is revealed. Yung katuwiran ng Diyos ay pinahayag. Verse 18 pala. For the wrath of God is revealed from heaven. Ang puot ng Diyos ay pinahayag mula sa langit laban sa lahat ng ungodliness and unrighteousness of men. Sa hindi makadiyos at hindi pagkamakatuwid ng tao who hold the truth in unrighteousness. So, ang mga tao daw, dahil sa kanilang kasamaan, sinusuppress nila yung katotohanan. Yun yung aking gustong patunayan. At ito yung sinasabi ng scripture. At ang dahilan, sabi niya, because that which may be known of God is manifested in them. No? Alam nila na mayroong Diyos at hindi nila may pagkakala na mayroong Diyos. For God had showed unto them. Sa term namin, meron kami tinatawag na natural revelation at saka special revelation. Yung natural revelation ay yung creation. Ngunit, ang natural revelation ay hindi sufficient na ipahayag niya yung buong katangian ng Diyos. Ngunit, ang special revelation naman ang nagpapahayag ng buong pagkadiyos ng Diyos. Ngunit, sapat ang natural revelation ng Diyos, yung kanyang creation, na napagpapatungkol na siya ay nag-i-exist. Sabi niya sa verse 19, because that which may be known of God is manifest in them. Verse 20, for the invisible things of Him from creation of the world is clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So walang may dadahilan ang isang atheist na sabi niya, ay hindi ko nalaman na mayroong Diyos, pero napunta ako ng impyerno. No, all men without exception know God exists. No, generally speaking, hindi included yung mga merong kakulangan sa pag-iisip or whatsoever. In general term, all men are without excuse na mayroong Diyos. Now, kung si Yuelday ay atheist na naniniwala na ang nothing tapos magkakaroon ng something, sa science kasi impossible yon. Para ma-bridge mo yung gap between nothing into something, kailangan ng intervention ng supernatural. That's the only way and best way and plausible way na pwede mong i-conclude. No? Paano mo i-bridge yung nothing into something? No? Scientifically, impossible. Yun ay magiging possible lamang kung mayroong isang supernatural being. At kung paano maitatawid yung non-life na sinasabi ng scripture, from dust, si Adam ay naging tao, nagkaroon ng buhay. Paano mo itatawid yung non-life to life ay sa pamamagitan lamang ng supernatural. So ang mga bagay na ito ay plain and obvious na hindi maidideny ng sino man. Katotohanan na sinasabi ng scripture na mananagot ang tao dahil yung katotohanan na alam niya plainly, alam niya sa kanyang sarili. Kahit yung mga nag-aaral o kahit yung mga bata tayo, we sense na merong Diyos. Then somehow, as days goes by, siguro yung mga dahil sa mga experience ng mga tao and so on and so forth, they are trying to deny na merong Diyos, which is obvious naman na meron. So, ang ginagawa nila, they are suppressing yung katotohanan na ito na alam nila sa kanilang sarili na merong Diyos. At hindi lang yon, alam nila na sila magiging accountable na dahil merong Diyos. At isa sa reason kung bakit ayaw ng mga tao sa Diyos, especially doon sa totoong Diyos, dahil mahal ng tao yung kanyang kasamaan. Mahal ng tao ang kanyang kasalanan. Naiinis ako pag merong Christian na tumitindig sa mga platform na ganito, tapos sinasabi nila, tinatanong nila na, ang Diyos ba ay all-loving? Natatawa ako pag sumasagot sila ng yes. Dahil ang Diyos ay hindi all-loving. Ang God of the Bible, God of the Scripture ay hindi all-loving. Siya ay loving pero hindi siya all-loving dahil wala siyang pagsinta sa kasamaan ng tao. No?
ang tao ay binigyan ng hininga, ngunit mas pinili niyang magrebelde doon sa Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay at nakaranas ng maraming bagay, no? Binigyan siya ng mata para makita niya ang magandang paligid, binigyan siya ng tenga para makarinig siya ng mga magagandang musika and so on. Siya ang nagbigay ng buhay, yet he chose to rebel against God who created him. At dahil doon, kapalit ng kanyang pagtataksil sa Diyos, siya ay paparusahan ng Diyos. At yun ang katotohanan na sinasabi ng Scripture. But there's hope para sa mga tao na rebelde at laban sa Diyos. Dahil binigyan ng Diyos ang kanyang bugtong na anak si Jesus Christ na siyang namatay sa cross, na umako ng kaparusahan na nararapat sa isang makasalanan, nararapat sa putang Diyos upang siya hindi mapahamak at siya magkamit ng buhay na walang hanggan. May time pa ba ako? May last 2 minutes pa ako. Meron ako isang talk na na lost. So, yun, plain and simple na mayroong Diyos. It was made plain simple unto them. So, yun lahat sa pamagitan ng natural revelation. Alam natin, by intuition, alam natin na mayroong Diyos, but we are trying to suppress dahil nga, ang tao, he is born of sin, conceived in iniquity. He is naturally inclined to evil. Mas gusto niya ang kasamaan ng kasalanan kaysa ang katuwiran at kabanalan. So, yun yung kanyang nature na ayaw niya talaga sa Diyos. Actually, ang sabi ng Apostle Paul sa Ephesians, ang natural man, he is an enemy of God. Kaaway niya ang Diyos at ayaw niya sa Diyos. Dahil nga, siya iniibig niya ang kasamaan. Sabi ni Christ himself, men love darkness rather than light. Well, kung hindi nyo ma-appreciate yung evilness ng tao na bagay na sinasabi ko, dahil yung sukatan ng evil ng scripture ay perfection. Yung standard niya ang nagiging pamantayan ko kung bakit ko sinasabi ang tao, all men without exception are evil. At yun lamang yung argument ko siguro. Tapos na ako. Ayan po, i-verify ko lang po, you are waiving the time that you still have. Yes. Alright. Maraming salamat. At yan po ang opening statement ni Logos with Pathos regarding our debate, which is ang papatunayan ni Logos with Pathos na ang mga atheist ay suppressor ng truth. Now, we will now proceed. Tama ba cross-ex tayo? Yes, cross-ex tayo, 10 minutes. 20 Alright. seconds to answer. So, we are now moving forward towards our cross-examination. You will die whenever you're ready. Ayan, game. Unang tanong sa'yo, Logos. Meron ka ng pagkakataon bro mag-concede o sumuko? Categorical, susuko ka na ba? Yes or no? Objection, moderator. Di yata ako naririnig. Logos? Are you there? Paulit yung oras ko. Hindi responsive. Sorry. Ayan, okay. Ready na ba bro? Unang tanong na lang bro, rinig na ba ako? Yes or no? Sige. Yes, bro. Okay, sunod na tanong dahil rinig mo na ako, Logos. Meron ka ng pagkakataon mag-concede o sumuko? Susuko ka na ba? Yes or no? Hindi pa naman, bro. Siguro kaya pa. Okay. Ayan, very good. Sunod na tanong bro. Yung topic natin na kung saan patutunayan mo na ang mga atheists ay suppressor of truth. Tanong ko lang bro, yung topic na yan, produkto ba ng ano yan? A. Exegesis o B. Exegesis? Categorical. Exegesis from the writing of Paul. Okay, exegesis siya, okay. Ang tanong ko sa'yo sunod bro, kaninong New Testament scholar o anong biblical scholarship mo natutunan na yan ay exegesis? Mixed knowledge too many to mention, bro.
Too many to mention. Okay. I-clarify ko lang bro, ang sagot mo dito ay too many to mention. Tama? Yeah. Okay. Ginamit mo bro yung Roma 1:18 hanggang 25, no? Romans 1:18 to 25. Tanong ko bro, sangayon sa topic, ano yung sinosuppress ng mga atheists dyan? Ano yung fruit na sinosuppress nila? Ano? Katulad ng sinasabi ng scripture, they suppress the truth in unrighteousness, na alam nilang plain and simple merong Diyos, dahil sa invisible na bagay na sabi niya, for the invisible things of Him from creation of the world clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ayan, ewan ko nakikita ako ng ano no, kung nakikita to ng malinaw no. Pero ito ay bahagi ng Romans 1:25. Sabi dito, they exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served created things. Ayan, medyo malabo lang no. Hindi Ang ko tanong ko, binasa yung... bro. Sige. Ang tanong ko bro, tanggap mo ba itong verse na to bro? Bilang, sabi mo exegesis yan eh. Sabi mo kanina exegesis yung binasa natin na Romans 1:18 to 25. Sumagot ka exegesis. Tanong ko, tanggap mo ba to? Bahagi to ng exegesis, yes or no? Bro, hindi yan kasama sa binasa kong argument kanina. But kaya kong Okay. explain pa rin naman. Ang tanong ko bro, kung tanggap mo. Sige. Ayun ang tanong ko, exegesis ka mo sabi mo eh. So ang tanong ko, yan, tanggap mo ba yung verse na yan? Bahagi yan ng Definitely. exegesis ng Romans 18 to 25. Definitely. Definitely. Okay, sunod kong tanong bro. Dahil tanggap mo. Etong referensya na to bro, galing to sa pananampalataya mo. Heidelberg Catechism. Yan, alam mo yan, di ba? Yeah. Yan, galing yan sa inyo sa mga Continental Reformed. Ang tanong ko sa'yo bro, tanggap mo ba to? Sabi sa Q&A, ayan, Hindi makita bro. napaka ano naman. Nagliliwanag talaga yung mga tanong ko eh. Oh. Sayang. Pause time siguro, ibaba mo Pause mo, okay brightness ng phone mo. Ibaba mo sige. yung brightness ng phone. Thank you. Oo nga no. Ayan. Sayang naman to. Maganda sana yung tanong ko na to eh. Nandito yung copy ko. Kukunin ko lang kung gusto mo. Anong section ba yan? Ayan, medyo basa dyan. Ito. Yan. Q&A. Ayan. Ito Q&A ng 95 sa Heidelberg Catechism. Binanggit dito wait lang, bro, wait lang. what is idolatry? Shiny. Tanggap mo ba to? Shiny, yung time natin, please. Ayan, Sige. continue. Thank you. Thank you moderator, thank you timer. Ito Logos, tanong ko sa'yo, pinakita ko yung bahagi ng Heidelberg Catechism. No? Bahagi ito ng pananampalataya nyo bilang Continental Reformed eh. Yeah. Time ka lang bro, magtatanong ako. Ito. Sabi dito, what is idolatry? Sabi sa faith ninyo, idolatry is having or inventing something in which to put our trust instead of or in addition to the only true God who has revealed Himself in His Word. Tanong, yung binabanggit doon sa Romans 1:25 na worship and serve, idolatry ba yun bro? Yes or no? Yes, bro. Okay, sunod kong tanong bro. Kung sinasabi mo na atheist yung suppressor of truth sa Romans 1:18 to 25, tanong, ano yung inimbento nila na naging idolatry yun o sila ay nag-worship and served ng mga idols? Ano yun bro? Bro, when we say we trust other things bukod sa Diyos, hindi yan ini-explain ng catechism na exclusive sa material image. We can idolize ng mga imaginary things, no? Kasi I will give you an example.
may mga claiming Christian, professing Christians na naniniwala sila sa Diyos at naniniwala hindi sila sa Diyos na Espiritu, pero ang Diyos na kanilang sinasamba ay isang idol because yung Diyos na kinikilala nila hindi talaga nagre-represent ng character and nature ng Diyos. Katulad ng sinabi ko kanina, no, may mga Okay, sunod na tanong sige. bro. 20 seconds lang ang pagsagot. Sige. Sabi sa 1:18 ng Romans, ayan no. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth o yung suppress the truth in unrighteousness. Tanong, ano yung unrighteousness na sinosuppress nila? Ano yan? Yung sumunod na text, bro, it is unrighteous to deny the existence of God. Okay. Hindi yun matuwid na i-deny mo yung isang bagay na plain and simple na katotohanan. Yun yung sasabi ni Paul sa kanyang argument. Okay. So tanong ko sa'yo bro, mula sa Romans 1:18 to 25, saan mo nabasa na ang exegesis ng Romans 1:18 to 25 ay tungkol sa God's existence? Tungkol sa God, yan mismo. Plain and simple. Sabi niya, because of what which be known of God, tapos sinabi niya, pinagpalit nila yung katotohanan sa kasinungalingan. Exactly, yun lang. Plain and simple naman yung, I think, plain and simple lang yung text. Okay. Pwede- Sabi dito sa 23, and change the glory of the uncorruptible Incorruptible God God. into an image made like to corruptible man and to birds and four-footed beasts and creeping things. Tanong Logos, sinong atheist ang gumawa o nag-invent? Sabi doon kanina sa sa catechism niya Yun daw yung di ba? Idolatry. Sinong atheist bro yung gumawa ng image made like to corruptible man, birds, four-footed beasts and creeping things? Sino yun bro? Tapos sinamba niya. Sinong atheist yan? Sinong atheist? Are you trying to ask me a specific person? Yes, sino Tanong ko sino. Kung wala kang kilala, edi sabihin mo bro, wala kang kilala. Oh, wala akong kilala exactly, but doesn't necessarily follow na yung isang atheist ay hindi idolater. Kasi katulad ng sinagot ko kanina, na once you deny a simple truth. Okay, sunod na tanong bro. Ubus na yung oras mo. Meron pa akong 6 minutes. Okay. Patuloy natin bro yung tanong dito sa Romans na ginamit mo. Who changed the truth of God into a lie and worship and served. Etong dalawang salita na to bro, worship and served, ayon doon sa catechism nyo, ang katumbas niyan ay idolatry, tama? Yeah. Okay, so sunod kong tanong, worship and serve, anong pag-worship at anong pag-serve ng mga atheist ang ginawa nila? Ayan, anong worship at pag-serve na ginawa ng mga atheist? Ang kanilang nagiging standard at ang service ng mga atheists na panuntunan, yung for example yung science, no, ang kanilang nagiging reference na dapat ang katotohanan they must dinodraw nila mula sa truth ng revelation ng Diyos. Yung service nila ay ibinibigay nila dito sa mga, ay sinabi ng scientist, ay sinabi ng ganito sa pag-aaral, ay sinabi ni ganyan. Okay, Yun yung next question bro. Next question. Yeah. Sige. Ang tanong ko bro ay tungkol sa worship and serve. Tanong, anong aklat namin bro o aklat ng atheist mo nalaman o nabasa na wino-worship at sineserve namin ang science bro? You do it by ignorance, bro. Without Hindi, ang knowing tanong it. ko bro, anong aklat namin? Objection, moderator. Objection ako. Objection po ako, moderator. Objection. Ang tanong ko po hindi nasasagot ng diretso. Ang tanong ko, anong aklat natin o anong aklat ng atheist na laman ni Kuya Logos na sineserve natin, wino-worship natin ng science gaya ng kanyang pamamaratang? Anong aklat ng atheist Bro. niya natutunan yun? Bro, you are asking me from the text.
So ang perspective na lens na gagamitin ko is from the text. Kausap ko bro yung moderator. Okay. Mag-ruling muna yung moderator. Okay. Ayun po yung objection ko. Hindi nasasagot yung tanong kung anong aklat namin. Okay, sige. Logos, do you have any counter objection? Bro, he is asking me about the text. So I will stand and argue from the text kasi yun yung lens and perspective na pinanggagalingan ng explanation ko. I cannot draw an worldview from outside of it dahil magiging contradictory yung mga sasabihin ko. Okay. Ito yung ruling ko. Alright. You will die. Wait lang Meet ko muna yung laptop. Wait lang. Ayan. You will die. You can continue and repeat the question. Logos, if you would stand by your answer, you can say na you don't know any book, or if you know a certain book regarding atheism that would satisfy the question provided you will die, then you can answer then. Proceed. Okay, thank you moderator. Ayan ito mga viewers no. I-start natin yung oras ko, Bro Shiny. And thank you. Sabi kasi ni Logos kanina, ayon dun sa kanilang catechism ng Heidelberg, ang worship daw at serve doon sa talata, yan daw yung forma ng idolatry. Tanong ko ngayon bro, sabi mo, wino-worship o siniserve ang science ng mga atheists. Tanong ko, sa anong aklat ng atheist mo yan bro nalaman o natutunan? Na wino-worship at siniserve ng mga atheist yung science? Anong aklat bro? Bro, una, sinite mo yung text na dapat kong i-explain. So, yun ang magiging Objection, presupposition. moderator. Objection po ako. Yes. Ano Aklat po yung tanong ko. Oo, wag po sana magpalusot. Ang tanong ko, Okay. aklat. Book ba? Aklat. Ganun. Just to since feel ko naman same objection lang din naman to. Again, I would proceed with the same ruling ko kanina. Just proceed Logos with if I would say- alam ka na libro, then bigay mo yung libro, but if wala, then specify mo na wala kang alam. That's so that we can continue on. Sige. I would say no. Pero kung itatanong niya ako from the lens of scripture, I will explain why. Yun lang. So, clarification moderator, ano po ba? Pass ba yan? Pass po ba yung sagot niya? I think so, yes. I think he just said yes implicitly. Continue. Okay, thank you very much moderator. Ito, patuloy tayo ng tanong kay Kuya Logos. Sabi mo kanina bro, too many to mention yung topic natin. Nasabi mo yan ay exegesis. Too many to mention. So ngayon bro, hindi kita i-require ng too many. Ang requirement ko lang isa lang bro. Sinong New Testament scholar ang nagtuturo bro, nagsulat bro tungkol sa Romans 1:18 to 25 na yan ay tungkol sa God's existence at atheism na nagsosuppress ng truth. Sabi mo exegesis yan eh. Isa lang bro, isang New Testament scholar lang. Parang wala akong ma-recall I do believe na mention ni Saiten o ni ang pangalan nito. Nakalimutan ko. Hindi ko ma-recall bro, hindi ko ma-recall kung specific person. Okay, thank you. Sunod na tanong bro. Side time. Anong ibig Sige. sabihin? Okay, thank you bro. Ayan. Anong ibig sabihin bro ng exegesis? Dahil sabi mo yung topic natin ngayon kung saan ka affirmative, yan ay exegesis. Ano ibig sabihin bro ng exegesis? Para matuto kami. Ang ibig sabihin ng exegesis in contrast to the eisegesis is you are drawing the meaning of the text. Dinadraw mo yung author's intent. You are understanding the text in terms of his literary context, its cultural context, and author's intent, yung kanyang purpose ng letter, and so on. Okay. So, siguro last question ko na to bro. Tanggap mo ba bro doon sa Romans 1:18 to 25? Yan ba talaga ay tumutukoy sa mga atheists na nagsusuppress ng truth? Hindi mo nababawiin yung akusasyon mo na yan bilang affirmative side?
Babawiin, hindi babawiin, categorical. Grabe ka naman. Moderator, may categorical question ako. Pakisagot lang muna niya. Bago siya Naninilo ka eh. bago siya mag-nervous laugh, May moderator. counter-objection ka ba? Naninilo ka. Kasi bro, in general terms yan, hindi lang atheist, kundi pati sa mga pagano, mga false worshipper and so on, in general term. Hindi yan exclusive na tumutukoy sa atheist. That's why I cannot answer it ng categorical na, I guess. Okay, I think tapos na po ako dahil ready na ako mag-present, moderator. Alright, sige. Ka-clarify ko lang, you're going to waive the time that you still have. Yes, I am going to waive my time. Okay, sige po. Maraming salamat, you will die. At sa lahat po ng bagong dating at nakikinig po sa debate ngayon, ang ating topic is papatunayan ni Logos na ang mga atheist ay suppressor ng truth. Okay, now we're moving forward towards the opening statement of You Will Die. You will die whenever you're ready. Yes, good evening, no? Yan, unang-una pasalamatan ko yung host natin, King of Logic. Yan, maraming salamat sa pag-cater sa amin dahil ito matagal na sanang nangyari to. Nabisi lang yung aking kalaban na si Kuya Logos. And thank you rin sa mga kasama ko sa panel. Ayan, pati sa nagpresenta mag-timer. And shoutout sa lahat ng mga tropa dyan. At pati yung mga basher natin. Shoutout sa inyo. Ngayong gabi po, ang topic ay isang akusasyon na sinasagot natin na nananatili pong akusasyon dahil hindi napatunayan eh. Walang justification si Kuya Logos. Naiinip nga yung iba dun sa comment section. Sabi, nasan bro yung justification? Pero ano po ba yung topic na ipinupukol sa atin o yung akusasyon ni Logos? Ang sabi niya, ang mga atheists daw ay suppressor of truth. No? Pagka sinabi pong suppressor of truth, yan daw yung mga pumipigil sa katotohanan. Tayo daw yung humahadlang sa katotohanan, mga atheists daw. At ang katunayan yan, bumasa siya ng isang Bible verse, yung nasa Romans 1:18, na sabi niya, meron siyang binasa doon na yan daw ang patotoo. No, dahil daw alam daw lahat ng tao na merong God, pero dinideny daw, sinosuppress daw ng mga atheists yung truth na yon. Ngayon kontrahin natin yun ng harapan. Eto bro, meron akong papapansin sa inyo. Eto hindi alam to ni Kuya Logos. Oh, kilala mo ba yan, Kuya Logos? Siguro mababasa nyo po, Dr. Mark Seyfried. Basahin natin sino ba tong doktor na to. Professor Emeritus of Exegetical Theology. Ayan o. Professor Emeritus of Exegetical Theology. Sabi niya kanina, yung topic daw namin, bunga daw yan ng exegesis. No? Yung exegesis, yan po yung marapat at wastong pagkuha ng context sa mga scriptures. Para hindi po pwedeng basta-basta i-interpret lang para ipasok yung sariling mga interest o bias. Ngayon, ito si Dr. Mark Seyfried, professor ng Exegetical Theology. Kuya Logos, no? Ngayon, basahin natin. Ano ba yung kanyang isinulat, bro? Ito sinulat niya. Ano sinulat niya? To title, Natural Revelation and the Purpose of the Law in Romans. O kaya, sapul na sapul ka dito, Kuya Logos, yung binasa mong Romans 1:18 to 25. At malinaw dyan sabi, sa 1 at 2 kabanata raw ng Romans, Paul argues the justice of divine wrath upon idolatry and upon the one who judges another. Kaya ang tanong natin sa kanya, sabi mo, kasama yung mga atheist sa tinutukoy dito na suppressor of truth. Ano bang sinosuppress na truth ng mga atheist? Halimbawa,
for ano lang, for discussion sake, tungkol sa God's existence. Ngayon, tinanong natin siya. Sabi mo yan ay exegesis. Yung topic mo na ang mga atheists ay suppressor of truth base sa verse na binasa mo. Pero, sabi niya, too many to mention, wala siyang mabanggit kahit isa na scholar. Etong scholar na pinakita ko, o professor ng exegetical theology, ano sabi? Eto bro. Para matuto kayo bro. Para hindi kayo mamihasang salat sa kaalaman bro. Grabe naman yan. Masakit talaga bro yung totoo eh. Kaso kailangan ko sabihin to eh. Sabi ni Dr. Seyfried, Paul attacks all idolatry but has not yet brought his charge that all are idolaters. Sa lalabas, sinungaling ganyang Kohilogos, sabi mo, general. Kasama pati atheist, ito pala, hindi naman pala para sa lahat yan. Ayan, kalinaw not yet brought his charge that all are idolaters. Pagpatuloy natin, ito bro yung sasako sa'yo eh. Here, Paul exposes the pretensions of Hellenistic society, just as he subsequently calls into question Jewish presumption of privilege in the possession of the law. Nevertheless, his accusation is not directed against Gentiles as such, but against those who worship idols. Kalinaw pala ng context nun, Kuya Logos. Pinalabo mo lang. Alinaw, para pala yung Romans 1:18 to 25, para pala sa mga nagwo-worship ng idols. At para hindi ka makatutol, binasa ko mismo sa Heidelberg Catechism nyo, ano ibig sabihin ng idolatry? Pakita natin ano ibig sabihin ng idolatry doon sa kanilang catechism. Malinaw yan eh. Sa sobrang linaw nga, ang liwanag na eh. Ayan. Sabi sa catechism nyo, what is idolatry? Having or inventing something. Sa context nung talatang Roma 1:18 hanggang 25, images pa lang nandun bro, na may pagkatulad sa tao, sa ibon, sa mga nagsisiusad. Ayun pala yun bro, nag-imbento ng idols. Kaso tanong, meron bang atheist na nag-imbento ng idols at sinamba nila? Meron bang ganun? Wala, kaya walang masagot si Kuya Logos. Tinanong din natin siya para sa para sa clarity. Nag-cross tayo, cross-reference tayo. Anong aklat ng atheism bro nabasa na kami nag-imbento, na kami ay nag-worship, kami ay nag-serve. Na ang sabi mo pa nga, yung science wino-worship at siniserve namin. Wala kang masabing sagot, Kuya Logos. Imbento, isang pamamaratang akusasyon. Kalino nyo, kukontrahin mo ba yung Heidelberg Catechism nyo? Having, inventing something? O anong inimbento ng atheist bro? Wala. Ngayon, ano po ang punto ko? Simple lang po ang punto ko. Sa pamamaratang ng topic na ito ni Kuya Logos na suppressor of truth ang mga atheist, simple lang po ang sagot natin dyan. Kung tunay po yung sinasabi niya bilang affirmative side, na ang sabi niya yan ay bunga ng exegesis, wala man lang mapakita sa ating pag-aaral, papel ng New Testament scholar. Kawawa naman kami nun, Kuya Logos. Kayo nagsusuppress ng truth bro, kasi tama pala kayo, wala kayong referensya. Diba? Kawawa naman kami bro. Pinagkaitan nyo kami ng referensya bro. Tapos, sabi mo pa, ang mga atheists na nagsusuppress ng truth, we no worship, siniserve nila ang science. Saan yun bro? Saan mo natutunan yun? Kaya, yan. Chill muna habang umiiyak, Kuya Logos. Muli po, ang punto ko dito, yung propaganda
no, ito po ay propaganda ng mga tumututol, mga di nakakaunawa tungkol sa atheism na sinasabi nila na suppressor of truth ang mga atheists, pero malinaw sa kanilang pinagbabasihang verse na Roma 1:18 hanggang 25, yan po ay hindi tungkol sa God's existence na sinosuppress. Hindi rin po yan tungkol sa mga atheists, ni hindi kasali ang mga atheists sapagkat sa exegesis o yung talagang wasto na pagbabasa ng may konteksto, ng merong ebidensya, malinaw po yung kanilang ginagamit na verse ay tungkol sa idolatry o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na invented o ginawa. Bagay po na kailanman hindi ginawa ng mga atheists sapagkat ang mga atheists hindi po mananamba ng mga Diyos-Diyosan, hindi rin mananamba o nagsigawa ng mga ibang sasambahin gaya ng pamamaratang ng affirmative side. Kaya po ang burden na yan, nakikuya logos, bagay na hindi pa niya napatutunayan. Maraming salamat po. Ayan, tapos na po ako. Moderator, pwede na akong Yes po. i-shrink. Thank you. Ayan, pwede na pong palakihan ulit si host. Okay. Pwede na ako mag-cross-examine. Palakihan si host. Alright. Sige. Ay. Rinig ba ako? Ayan. Okay. Alright. So, napakinggan po natin ang opening statement ni You Will Die. Now, dadago naman po tayo sa cross-examination ng affirmative towards the negative side. Logos. Whenever you're ready. Binabato ko ng theologian ni You Will Die. Well, anyway, naniniwala ka ba bro na sa Continental Reform meron kaming dogma na tinatawag na sola fide? Oo naman bro. Naniniwala ako doon. Pero kung ayan ang baon-baon mo para gibain yung presentation ko at patunayan yung akusasyon mo bro, hindi uubra dito yung dogmatism ninyo na sola fide. Magpatunay ka bro. Huwag kang mamaratang gaya ng iyong topic na sabi mo ang mga atheists ay suppressor of truth. Next question. Actually, sinasabi mo kanina wala akong mapakitang reference. Ang pinapakita ko sa yung reference, yung argument ni Apostle Paul na plain and simple. Do you agree na yun yung ginagamit kong reference to sa ginagawa kong presentation concerning sa atheism? Yes bro, oo. Agree ako dahil yun lang naman talagang present mo. Pero, gaya ng ipinakita ko na, no, gaya ng binasa ko na, hindi pala yan directed sa kahit anong ibang topic o issue. Ang pinatutunayan, those who Hindi, kasi worship nabanggit mo. idols. So, sagot ako bro, may oras ako eh. Oh. Sige. Those who worship idols. Yan ang context. Yan yung exegesis bro. Ngayon yung pamamaratang mo, exegesis yan. Next question. Naniniwala ka ba na ang idol ay hindi lang material na image na tinutukoy mo? Naniniwala ko bro, base dun sa binasa ko, galing sa Heidelberg Catechism nyo, na sabi, yung idolatry daw ay inventing something. At sa context nung binabasa nating Romans 1:18 to 25, merong binabanggit doon na likeness ng creature of man, beast, four-footed animal, o creature man yun. Bagay na hindi ginawa ng mga atheists kasi yan yung exegesis bro. Yun yung context. Would you Next give way question. na yung binanggit ni Paul ay isang example lamang ng idolatry? Dahil napakarami to mention. Hindi bro. Kasi kung sasabihin mo na too many to mention yung idolatry dito sa Romans 1:18 to 25, lalabas incompetent yung apostol mo. Ba't di niya pa sinama? Busy siya bro. Meron siya nga may date siya mamaya. Sasagot ako bro, sasagot ako. Busy ba siya? Ba't di niya binuo? Dapat binuo niya. Lalabas incompetent yung apostol mo, pati yung verse na kinukunan mo. Diba? Next question.
plain kasi yung plain kasi yung text, lalo na pag binasa to sa Tagalog. Plain to na pinapatungkulan niya in general, people from who deny God and people who exchange the truth into lie, in general siya. Kasi ang kausap ni Apostle Paul unang-una, naka-address ito sa Romans, no? Ang mga citizens dito ay Jews and Gentiles. Na-agree ka ba doon? Na in general to? Oo bro, in general yan. Talagang in general. Pero, gaya nga ng binasa ko dito, in Romans 1:18 to 32 pa nga eh, Paul attacks all idolatry, but has not yet brought his charge that all are idolaters. Ang talagang context, idolatry. Pero hindi niya pinararatangan na lahat ay idolaters. Ikaw lang naman namamaratang pati yung propaganda nyo eh. Na pati atheists eh, idolaters. Next question. Di ba katulad ng sinabi ko nga kanina, bro, na kahit hindi ka gumawa ng imahe sa scripture, you can still be an idolater. Kasi pinagpapalit mo yung Diyos sa hindi Diyos. It makes sense? It doesn't make sense bro kasi yung pinag-uusapan natin dito ay specific. Isang specific na akusasyon na sabi nyo, suppressor of truth ang atheist. Ayan bro yung patutunayan mo eh. Ngayon, bilang yan ay isang akusasyon, dapat sinuportahan mo yan bro. Ang sabi mo pa nga, exegesis yan. Kaya ako, nagpakita ako ng totoong exegesis bro ng Romans 1:18 to 32. Nabutata ka ngayon bro. Diba? Next question. Katulad ng sinasabi ko sa iyo kanina, meron kaming tinatawag na rule. Anumang tradition na maaring sumalungat sa scripture, mananatiling mataas ang authority ng scripture sa kahit anumang commentary or theological work ng isang tao. Kasi yung Romans, bro, kung babasahin mo, plain and simple, na generally, tingnan mo kung kinakausap niya, all men. Ang sinasabi niya rito na pinahayag ng Diyos sa langit laban sa hindi makadiyos at hindi pagkamakatuwid ng tao na sinusuppress nila ang katotohanan dahil sa kanilang hindi pagkamatuwid. At plain and simple, sinasabi niya na maintindihan nila na mayroong Diyos pero they're denying yung katotohanan nito. Sabi niya, they are professing to be wise but they became fools. Kasi I can't imagine a person who go outside, no, observe niya ang langit and everything, then sasabihin niya, walang Diyos. Dahil, katulad nga ng sinasabi ko kanina, yung fingerprint ng Diyos, the heaven declares the glory of God, sinasabi niya, is all over the place. Hindi sa walang ebidensya, kundi napakarami ebidensya. Plain and simple. Objection, moderator. Objection ako. Magtanong sana siya. Tanungin niya ako, bro. Oo. Huwag akong sermonan. Tanungin sana ako sa presentation ko. Moderator. Yes. Hindi ako tinatanong About itong eh. objection, Sinisermonan sorry. ako eh. Okay. Logos, if we can just stick into asking questions, doon lang tayo mag-stick ha. Continue. Sige. Do you think, bro, yung nilabas mo kaninang theologian, mas mataas yung kanyang authority kaysa kay Paul? Ay, hindi bro. Pero kumpara sa inyong dalawa, mas mataas yung authority niya dahil siya ay merong, professor emeritus ng exegetical theology. Ikaw tinatanong kita, sabi mo pa nga, plain and simple. Plain and simple pala, bakit li siya yung pakakagamit mo nung verse? Sabi doon, tungkol sa idolatry yun. Ngayon gusto mo isama atheist, paano gumawa ng idolatry ang atheist? Kaya tinatanong kita, anong aklat namin kami naging idolaters? Wala kang masabi. Next question. Katulad ng binanggit mo kanina, 'di ba? Sinasabi ng Bible na yung service, yung worship and service ay nire-render nyo sa other things bukod sa Diyos. Let me ask you, bro, anong standard mo to determine truth? Anong standard ko, bro? To determine Anong standard na ginagamit mo para ma-determine ng isang bagay kung ito totoo o hindi? Irrelevant thesis, bro. Hindi ako nandito para i-argue kung ano yung truth. Nandito ako para pabulaanan yung akusasyon mo, bro.
Di ba? Irrelevant thesis. Tanungin mo ako sa presentation ko, bro. Lalabas kasi red herring yan eh. Hindi ako nandito. May oras ako, bro. May oras ako. sige. Ano? Hindi ako nandito para turuan ka tungkol sa truth ko, bro. O kung ano yung truth para sa akin. Magtanong ka sa presentation. Kasi ngayon nga yung pinipresent ni Paul, na kaya ngayon yung ginagamit kong argument, dahil ito yung standard ng truth. Now, kung may ginagamit kang ibang truth, aside sa truth na revealed ng scripture, then sinusuppress mo nga yung katotohanan ng scripture. Asan ang tanong? Asan ang tanong? Kaya Ang tanong ka, bro. nga tinatanong ko sa'yo kung anong standard mo ng katotohanan, paano determine ng isang katotohanan. Sige, sasagot ako, bro. Ayan. Para i-determine yung isang uri ng katotohanan, gumamit ako, bro, ng cross-reference. Nasabi mo kasi, exegesis yung topic natin, yung akusasyon mo na ang mga atheists, suppressor of truth. Humanap ako, bro, ng exegesis para sa Romans 1:18-32. Mali ka, bro. Mali ka. Mamaya, para makabawi ka. Tapos masagot ako, bro. Huwag ka masaktan. Ngayon, para makabawi ka, labanan mo naman ngayon yung referensya ko. Ganun. Next question. Paano mo nasabi na tama yung understanding mo at interpretation mo nung bagay na sinabi niya? Syempre, bro, kaya ako nakipag-debate kasi meron akong kumpiyansa, bro, na tama ang understanding ko kumpara sa ipe-present mo. Kaya alam ko, bro, yung presentation mo eh. Strawman at isang propaganda. Propaganda na ang mga atheists ay sabi mo, nag-worship at nagsiserve ng science. Bagay na wala kang reference. Yan ang pakita mo mamaya sa rebuttal mo. Ang mga atheists, explicitly, implicitly, ayon mismo sa aklat namin, winorship namin at sinerve namin ang science. Next question. Ang sinasabi ko, tinatanong ko, paano ka certain na tama yung interpretation at understanding mo? Kasabay ng paggamit mo dun sa text na ay sa scholar at dun sa text na ginamit. Paano ka certain? Anong standard ang ginamit mo? At you are sure na tama yung interpretation mo? Yun ang tinatanong ko. Okay, unang-una, loaded question. Hindi ko sinasabi na yung presentation ko ay interpretation ko mali. Ang presentation ko galing sa scholarly consensus at galing sa exegetical theology. Ngayon, kung tutol ka dun sa pinakita ko, nasabi mo kasi exegesis yung topic mo, ipatunayan mo, bro, kontrahin mo yung scholar ko. Diba? Ikaw wala ka pang scholar, sabi mo, too many to mention, pero walang mabanggit kahit isa. Ba yun, bro? Nauntog mo ba yung ulo mo? Sunod na tanong. Mas kinikilala ko nga yung authority ng scripture. Yun ang pinupunto ko sa iyo. Rather than, kasi yung in-state ng scholar na binibring up mo, kinokontra niya yung teaching ng scripture. Ngayon, paano mo siya napagtugma? By which standard na tama yung conclusion mo using yung scholar na yun at yung text? Yun ang tinatanong ko sa iyo. Sagot. Kung para sa'yo, bro, mali yung scholar na pinakita ko, Yeah. ipakita mo, bro. Maglabas ka rin, bro, ng scholar mo. Diba? Kasi exegetical theology yung pinakita ko eh. Ngayon sasabihin mo, ay hindi, mali yan. Kasi ang standard ko, scripture. Ano din, bro, pamamaratang lang yan, mali siya. Sino ka ba? Si Logos, with pathos na walang maalala. Sabi, too many to mention pero walang maalala. Walang mabigay kahit isa. Diba? Galing yan sa theology nyo. Next question. Babasahin ko lang muna ulit bago mag-question. Tignan mo, the wrath of God is revealed against all ungodliness and righteousness of men who hold the truth in unrighteousness, because that which may be known of God is manifest in them. Simple lang, diba? Because of which may be known of God is manifest in them. For God had showed unto them. So, ibig sabihin, all men without exception, mula sa natural revelation, pinapahayag niya na mayroong Diyos. Sabi niya, for the invisible things of Him from creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead.
so that they are without excuse. So, ibig sabihin, sinasabi ni Paul na merong Diyos, yung merong creator, and atheist is denying na merong Diyos. So, yun lamang yung argument ko, plain and simple. Hindi mo na kailangan gumamit ng mga big word kasi nga, plain and simple na sinasabi ng text na merong Diyos and then nag-i-exist na merong atheist na sinasabi niya, in-offer ng scripture na i-deny nila na plain and simple naman na meron pero hindi nila tinatanggap. Rather than they exchange the truth into lie. Then nagbigay siya ng sample ng four-footed animals and beasts and so on. So, yun ang sinasabi ko sa iyo, bro. Would you kaya tinatanong ko ang standard sa iyo, ano ang standard mo to say na yung kinuha mong scholar at from the text ay tugma at tama yung interpretation mo? Na sinasabi mo tama silang dalawa. Okay, sagot. hindi- Unang-una bro, sasagot ako. Unang-una, hindi ko nga interpretation yun. Wala akong kailangang i-interpret dito. No? Unang-una, ikaw yung may pamamaratang na sabi mo, oh, plain and simple, kasali talaga sa verse ang mga atheists kasi dinedeny nila. Sabi ng verse, mayroong God na nag-create natural revelation. Kaso nga bro, yung context exegesis, yung mga taong nag-deny doon ng truth o nag-suppress, nagsisamba sila bro. Nagsisamba, hindi atheist yun bro. Next question. Ano bang definition mo ng pagsamba, bro? Ano? Ano ang definition mo ng worship? Unang-una, ang definition ko ng worship, base dito sa talata, yung gumawa bro, sabi nga dun sa Heidelberg Catechism nyo, inventing something. Yan yung idolatry bro. Worship or serve. Nasabi mo pa nga, gumawa ka ng ng akusasyon. Ang mga atheists sinasamba, wino-worship, siniserve ang science na wala kang referensya. Ilalabas niyan, mapagparatang ka. Next question. Actually, bro, ikaw nga mapagparatang kasi mini-misrepresent mo ko na yung scholar na binrot up mo ay representation ko eh. Na yung sinabi niya... Objection, ay, moderator. Objection ako, moderator. Objection. Yes, Moderator. objection. Oo. May sumagot ako, sabi niya, ikaw talaga na mamaratang, wag naman ganun, magtanong lang siya. Mamaya na siya mag-rebat. Kasi sige, oras sige. ng pagtatanong ngayon Maya na siya mag-rebat. Tanong lang muna. Alright, sige. Logos, I would remind you, no, na pagdating sige, sa sige. cross-text, please stick to asking questions lang. And that would go the same towards the person being asked. Stick to answering questions. Yun lang. Continue. Would you... Okay, thank you. Would you agree you will die na ang isang taong nag-interpret ng scripture is not the representations of all Christian? Agree ka ba doon? Oo naman bro, agree ako. Agree ako doon. Agree ka na possible? Pero, Sige. teka lang bro, may oras ako Pero, Sige. kung ikaw naman gagamit ka naman ng verse na sabi mo exegesis yon para patunayan na ang mga atheists suppressor of truth, ipakita mo naman bro, gumamit ka naman bro ng referensyang matibay. Diba? Hindi sasabi mo, kontra yan sa authority kong scriptures. Hindi tutulan mo siya, wag ako. Kasi ako, binasa ko lang siya. Kaya yung Ibig plain and sabihin- simple mo, hindi plain and simple sa'yo. Next question. Ibig sabihin, bro, maninegate ko ba tong situation if I will present ng scholar at mapoprove niya, then I would win the debate? Mananalo ba ako sa debate pag gano'n? Pag ako bro ang kaharap mo, hindi. Malabo yan bro. Siguro mga 5 years pa. Ganun. Kung ako kaharap mo bro, hindi. Kung ang goal mo lang manalo sa debate bro. Hindi bro. Hindi naman. Pasensya na. Hindi naman. Well, Hindi, actually, nagtanong ka kasi. Sumasagot ako bro, sumasagot ako. Meron akong 20 seconds. Ang tanong mo kasi, kung gagawin mo ba yun, mananalo ka. Hindi bro O hindi. Pag ako kaharap mo bro, hindi. exactly. Kasi i-deny mo pa rin naman eh. Well, anyway, sige, wave ko na yung ko sa cross-examination. Ano ba next na? Rebuttal, I think. Moderator. Sige. Thank you. Narinig po natin ang cross-ex from affirmative towards the negative. Dumako naman tayo sa rebuttal statements ng affirmative side. Logos, whenever you're ready. Sige. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi ako makapag-mention ng scholar kasi hindi lang
Isa, hindi ako ready sa gabing ito. And marami akong mga books na binabasa. Not all ay binabasa ko lahat, pero iba-ibang author yung aking nababasa paminsan-minsan. Well, anyway, katulad ng sinabi ko kanina, I'm using the text na sinasabi ni Apostle Paul na malinaw dito na generally speaking, from the text, sabi niya, yung pood ng Diyos ay hayag mula sa langit, laban sa lahat ng ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Tapos sinabi niya sa verse 19, ito yung pinaka-general term, because that which may be known of God, mula sa bagay nito, malalaman nila na mayroong Diyos is manifest, sabi niya. So, kung natural revelation ang tinutukoy ng Scripture, tumutukoy ito sa lahat ng tao. Mula sa lahat ng tao, idolaters to atheists. Kasi, generally speaking nga, plain and simple na mayroong Diyos, yun sinasabi ng Apostle Paul, for God had showed it unto them. So, yung natural creation ay saklaw niya ang lahat ng tao. Ano man ang race mo, as long na nakatira ka sa earth, ito yung sinasabi ni Paul, mula sa creation, mayroong creator. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Then nagbigay siya ng example. Then sinasite ni You Will Die yung Heidelberg Catechism, which is, sabi niya, na nag-invento sila ng something. Well, he is not speaking na exclusive sa isang material na idol. Kasi hindi lang naman yun yung idol. Una, ang idolatry sa Bible, pinagpapalit mo yung trust mo sa Diyos sa ibang bagay. For example, nag-create ka ng imaginary god, just for example, yung Muslim. Wala silang image, ngunit from the Christian perspective, sila ay idolater. They are one of the clear example na isa silang idolater. Meron silang sinasamba si Allah, at ang katangian at character ni Allah ay hindi nire-represent ng scripture. A total different God. Kaya ang Islam at ang Christian, Judeo-Christian worldview, belief, ay hindi siya pwedeng mag-harmonize. So, yun mga kapatid, kahit hindi ka sumasamba sa isang bato o sa isang nilalang, it doesn't mean na hindi ka na idolaters. No, pinagpapalit mo yung Diyos na pinahayag niya ang kanyang katangian sa scripture, ngunit dinidinay mo siya dahil ang tao mahilig siyang mag-imbento ng Diyos na sasang-ayon sa kanyang masamang pagkatao, sa kanyang pagkatao. No? And ang worship ay hindi lang yung gumawa ka ng ibang image. Ang worship, and generally speaking sa scripture, ay yung pagpapakita ng reverence. Ikaw ay nagpapasakop, ikaw ay nagsasubmit. Kaya nga si Christ ay Lord, kasi kung siya ginawa mong Panginoon, siya yung nagko-control o nagtitake over ng life mo. No? Kung ano man bagay na nagko-control sa iyo at kung saan sinasubmit mo ang sarili mo, means siya yung wino-worship mo. Siya yung pinaka-higher being na wino-worship mo at sinasamba mo kung saan ikaw ay nagpapakita ng reverence, pagkatakot, paggalang. No? It doesn't necessarily pala pag sinabi ng Bible na worship ay yung gumawa ka ng image. Hindi lang yun. Kahit sa context ng verse na present ko. And then, nag-cite si You Will Die ng isang scholar. Alam ko na mas magaling siya sa akin. Pero all men without exception ay prone sa error. At hindi lahat ng scholar nire-represent nila ang tama. Malay ko ba kung false prophet yung theologian na binrot up niya para lang i-deny yung claim na gusto kong i-present ngayong gabi. So, kahit na hindi ako gumamit ng scholar, I do believe yung text ng scripture na present ni Apostle Paul ay kayang abutin ng isang layman o ng isang ordinaryong tao na maunawaan niya. Na sinasabi ni Paul na mayroong Diyos,
Sa pamamagitan ng ginawa ng Diyos, ito ay manifestation na siya ay nag-i-exist. At sabi niya, kaya nga they are without excuse. So, well, yun ang sinasabi ng scripture. Kaya naniniwala ako na mayroong atheist. Kasi sinasabi ng Bible na mayroong atheist. That's why, hindi naman ako nagagalit kay Yuel Dai o kung i-deny man niya yung existence ng Diyos. Ina-anticipate ko yun na yun yung kanya magiging position. Kung hindi siya naniniwala sa Diyos, he will deny yung existence ng Diyos. Actually, pinapatotohanan yun ng Bible. So, hindi na ako masusurprise sa bagay na yon. But I will conclude in this, no? Merong Diyos and merong warning ang Diyos kasi pinahayag niya ang kanyang puot, ang kanyang galit laban sa kataksilan ng tao. Now, ang tanging refuge na pwedeng matakasan ng isang makasalanan na nararapat na umako ng kaparusahan ng Diyos, yung divine justice, dahil ang Diyos ay mabuti, ngunit nasusuklam siya sa kasamaan. Walang pagsintang paparusahan niya lahat ng lumabag sa kanyang alituntunin. Ngunit binigay niya si Kristo na siyang umako ng puot ng Diyos upang ang isang makasalanan na tatawag sa kanya hihingi ng pagliligtas ay maliligtas. So doon na-meet yung justness, yung pagiging just ng Diyos dahil sa kamatayan ni Kristo. Yung legitimate forgiveness ay na-meet. Yung dinidiman ng law na dapat merong maparusahan dahil merong lumabag dahil ang Diyos ay matuwid. Nangyari yun. Pinahayag ng Diyos ang kanyang katuwiran at the same time pinahayag niya ang kanyang pag-ibig nung namatay si Kristo at bumuhos yung kanyang dugo para sa kapatawaran ng mga sasampalataya sa kanya. So yun lamang. Iwiwin ko na yung time ko. Thank you. Alright, maraming salamat. Okay. Before tayo mag-proceed, you will die. May another, ano ba kayo? Cross-X. Ano lang, kahit mga 5 minutes lang. Alright, sige. Shiny, pa-set tayo na 5 minutes for cross-X. Ayan. Okay. So, we will now move forward towards the second cross-examination from the negative towards affirmative. 5 minutes is already ready. You will die whenever you're ready. Yes, thank you very much ulit, moderator and timer and sa host. Tanong ko bro sa'yo, Logos, dahil sabi mo kanina, yung worship ay hindi lang basta yung pagsamba, paggawa ng mga imahe. Hindi mo na babawiin yun bro, yung statement mo na yan. Bro, hindi na. Okay. Sunod kong tanong sa'yo, Logos, ang topic natin ay tungkol sa accusation o statement, no, na ang mga atheists ay suppressor of truth. So tanong ko sa iyo bro, dahil sabi mo kanina yan ay exegesis, no, yan ay bunga ng exegesis. Ibig sabihin with context and proper hermeneutics, kaya mo nasabi yung statement na yan. Tanong ko, makatwiran ba bro na sabihin mong exegetical yan bro, o exegesis yung statement na yan kahit wala kang pinakitang exegetical material? And ang tanong ko, kung makatwiran ba bro na sabi mo yan ay bunga ng exegesis pero wala kang pinakitang exegetical material para i-back yung statement mo? Makatarungan sa'yo yun bro. From my plain understanding bro, yes bro. Okay. So, para sa'yo, Logos, confirmatory question o clarificatory question. Para kay Logos, makatarungan na sabihin niyang ang mga atheists ay suppressor of truth at yan ay exegesis pero wala akong ipinakitang exegetical material. Makatarungan sa'yo yun, bro, di ba? Tama? Diba? Hindi sa wala akong pinakita. Ako mismo nagpakita sa'yo, nag-present sa'yo ng aking exegetical, which you don't accept. Okay. So meron kang ipinakita bro. Yung kaninang presentation mo, yun yung exegetical approach mo. Tama? Yes or no? Yes bro. Okay. So ibig sabihin bro, justified yung statement na ang mga atheists ay suppressor of truth, yan ay exegesis, at yung kaninang presentation mo at yung rebuttal mo, yun mismo yung exegesis mo bro. Tama?
Yes, bro. Okay. Sunod kong tanong ito, bro. Sabi dito, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Atheist ba yan, bro? Yung who suppress the truth. Atheist ba yan, bro? Yes or no? From the context, bro, yes, bro. Atheist yan, okay. Because that which may be known of God is manifest in them. Yung them na ba yan, bro? Atheist yan, bro. To all men without exception. And then, ayun nga, yes or no? Yung them dito, Yes. Yes. atheist, okay. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Yung they dito, bro, atheist yan, bro. All men without exception, hindi lang exclusive referring to atheist. Okay. Because that when they knew God, etong ano to, bro, they na to. Because that when they knew God, atheist yan, bro. Yes, bro. Atheist yan. Yes, bro. Okay, next question. They glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Atheist yan, bro. Yes, bro. Yung heart mo darken, bro. Okay, professing themselves to be wise, they became fools. Atheist yan, bro. Perfect, bro. Okay. And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man and to birds and four-footed beasts and creeping things. Dito, bro, atheist pa rin yan. Yung No, bro. change yung nagpalit, bro. Example yan, bro. Hindi ko tanong ko example, tanong ko kung atheist yan. Pakisagot. In general pa rin. Atheist yan. Okay, sunod na tanong. Ano ang ipinalit, bro, ng atheist na image made like corruptible man and to birds? Ano yan, bro? Pinalit ng atheist. Doesn't necessary follow na lahat ay Objection, moderator. Objection. Hindi ko tinatanong kung necessarily follows. Ang tanong ko, malinaw. Diretso. Rinig ako, moderator. Yes po, dinig ka pa ulit ng objection. Ito yung objection ko. Hindi ko tinatanong kung necessary o hindi necessary. Ang tanong ko, sabi niya kasi mula sa mga nauna, puro atheist daw yun. Atheist, kasali, in general atheist. Ito tinatanong ko ngayon, ano ang ipinalit? Dahil sabi niya, atheist daw tong verse 23. Ano ang ipinalit ng atheist doon sa glory ng God na image? Ano yung pinalit, bro, ng atheist na image made like to corruptible man? Ano yan, bro? Pakisagot lang. Diba, sinabi ko naman sa iyo kanina, general yan. Hindi naman exclusive na atheist lang ang pinapatuloy. Ano nga, bro? Ang tanong ko, ano ang ipinalit ng atheist? Nasabi mo, mula verse 18 hanggang dito, atheist lahat yan. Ang tanong ko, ano ang ipinalit ng atheist doon sa glory na image made like to corruptible man? Ayaw Ano? mo tanggapin yung sagot ko, bro, eh. Wala ka Kasi pang nga, sagot, bro. Sagot ka muna. Ano? Ano yung ipinalit sa glory? Sagot. And they changed the glory of uncorruptible God unto an image made like a corruptible man, into birds and to four-footed beasts and creeping things. Yun, bro. Sa mga... Ano kayo ipinalit? Yung atheist, bro, anong ipinalit niyang image made like to corruptible man? Birds, Bro. four-footed beasts, and creeping things. Bro, Ano yun? may common sense ka naman, no? Yung Muslim ba, wala silang Objection, image, hindi sila moderator ad idolater? hominem. Objection, moderator ad hominem. May common sense ka naman. Meron Ayan. talaga, bro. Kaya nga ako debater, eh. Ang tanong ko, First ano yung warning, ipinalit, Logos. moderator? First Paano lang warning, ako? Logos. Pakisagot lang niyo to. I'm sorry. Pakisagot lang niyo to, Wait lang, moderator. before we Pakisuyo continue, ako. para mag-move forward tayo, Logos, pakisagot na lang ng tanong so that we can proceed further with another So, question. Again, general term, kung yung atheist ba ay gumawa ng image, I don't think so kung meron, kung makapag-cite ako. Ano yan, bro? Ano yung sagot mo? Ang tanong ko kasi, ano yung ipinalit na glory, doon sa glory na image ng mga atheists? Kasi sabi mo, mula sa 18 hanggang dito, atheists yan, no? Kasali atheists in general. Tanong ko ngayon, dahil sabi mo, dinadamay mo atheists dito, ano yung ipinalit nila doon sa glory
na para bang imahe. Ano pinalit nila bro ng atheist? Bro, hindi ako makapag-cite ng atheists who created idol. Wala ako sa... Objection moderator, objection ako moderator. Sasagot ko nga Resolutions. bro eh. Sa Objection ako, objection po ako. Yes po. Oh, sabi niya kasi bro, sa sagot niya kanina, hindi raw siya makapag-cite ng atheist na ganyan. Hindi ko tinatanong bro kung sino, tinatanong ko ano. Ano yung ipinalit ng atheist doon sa glory na imahe? Ano yun? Corruptible. Nagsagutin niya. Image like corruptible. Yung nakalagay naman dyan bro eh. Okay. Para makapag-move forward na tayo. Ang Since corruptible ito yung ruling ko, no? Since sinasabi mo naman logos na nakalagay naman doon, can you please specify so that we can continue further? Sige. Ayan, thank you moderator. Ayan. Ano, ulit-ulit ang tanong sa'yo, Logos. Dahil Sige. sabi mo ang mga atheists ay suppressor of truth. Yeah. At mula sa verse 18 hanggang dito, mga atheists, kasali sila in general. Tanong ko, dahil kasali ang atheist dito sa verse 23, ano yung ipinalit ng atheist dito sa glory na para bang imahe? Asan dyan bro? Saan? Ano yung pinalit ng atheist dyan? Into image like to corruptible man. Ano yun? Ano yun? Imahe. Imahe. Yeah. Okay. Sige, sunod kong tanong, anong imahe yung ipinalit ng atheist sa glory ng incorruptible God? Ano? I cannot cite one na maalala ko kung mayroon akong kilalang atheist. Possible meron pero hindi ko alam. Okay, sunod na tanong. Sige. Parang move forward tayo. Sunod na tanong, sabi dito, who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator, who is Amen. blessed forever. Amen. Amen. Okay, sabi dito bro, Praise God. yung ito, kasali ba dyan bro yung atheist bro? Saan bro? Dito, who changed the truth? Who changed the truth into lie. Yes, kasabi ang atheist dyan. Yeah. Okay, sunod na tanong bro, ano yung sinerve at winorship nilang creature ng atheist? Change Ano? the truth into lie and worship and serve the creature more than the creator who is forever blessed. Anong creature, ay ang tanong ko anong creature ang winorship at sinerve ng atheist? Anong creature? Possible human being just like them. Ano bro? Sabi mo anong creature, 'di ba? Possible human being just like them. Diba creature Human yun? being to. Tao to bro, itong creature na winorship at sinerve ng atheist, tao. Tama? Kung creature, 'di ba? Hindi ba creature ang tao, bro? Hindi, wag ka magtanong sa akin bro, sumagot ka. Ako nagtatanong eh. Tao to sorry, bro, tao. Tao to. Hindi specific na tao, pero ang tao ay creature. Possible. Okay, so Yeah. okay. So dahil sabi mo, atheist tong nag-change ng truth ni God sa isang kasinungalingan at sila ay nag-worship at nag-serve ng creature na tao, tanong, anong aklat ng atheist mo natutunan na ang mga atheist nag-worship at nag-serve ng tao? Anong aklat? By simply adhering. Aklat bro ang tanong ko, moderator, objection ako, hindi na naman sumasagot. Hindi ako nagbabasa ng atheist book, bro. Okay. Next question ako. Okay, dahil sabi mo hindi ka nagbabasa ng atheist book, pero meron kang akusasyon na ang mga atheists ay nag-worship at nag-serve ng creature na tao. Yeah. Tanggap mo bro, marites lang yun bro. No, bro. Kumbaga chismis lang. Chismis. No, bro. Okay. So para sa'yo bro, hindi ka nagbasa ng aklat namin, pero meron kang pamamaratang sa amin, hindi chismis yan. From the kung hayaan mo ko mag-explain from the lens of scripture, iyon na truthful ang accusation ni Paul. It is not my accusation. Okay, thank you very much moderator. Tapos na ako magtanong. Alright, okay. So, let's move forward naman sa rebuttal statements ni Wilday. Tama ba? Yes, oo. Okay, sige. Ayan. Sige, Wilday, whenever you're ready.
Okay, thank you. Again, thank you kay King of Logic sa kanyang platform sa pag-cater sa amin. At ito ay biglaan lang din, no? Bagaman ito ay matagal na sanang nangyari. Pero talagang hindi matatakasin ni Kuya Logos yung kanyang kapalaran dahil you will die na yung nakaharap niya. And also, maraming salamat din kay God Delusions pati sa mga kaninang nandirito at sa aming timer. Ngayon, ang sabi niya, malinaw eh. Ang topic namin ay ano, ang mga atheists ay suppressor of truth. Sabi niya exegesis yun. Ibig sabihin po ng exegesis, yan po yung wastong konteksto ng text na binabasa o nung nakasulat. Ito po yung tamang pag-i-interpret. Paano po ginagawa yon? Tinitingnan natin yung context ng history, context ng panahon nila, time element. Yan, marami pong mga pamamaraan para gawin yung exegesis. Yung kabaliktaran naman po ng exegesis, yung eisegesis naman. Eisegesis, ano yon? Yung katulad nung ginawa ni Kuya Logos na nag-interpret siya, sabi niya, mas ano raw, nilabanan niya yung theologian na ipinakita ko at ang ginamit daw niya, sarili niyang exegesis. Ayan. Kasi sa kanya, justified daw yon yung kanyang ginawa. Sabi niya, ito ay exegesis. Ang mga atheists ay suppressor of truth. Pero wala siyang ipinakitang ibang material o references kundi yung sarili lang niya. Pero sabi niya, yun daw ay exegesis daw yun. Ayan. Ayan. Kung napansin niyo po kanina, inisa-isa natin yung kanyang pinagbasihan. Kasi po, madalas tong ginagamit ng mga apologist, pati ng mga namamaratang sa atheism o sa atheists. Itong verse na to, ng Romans 1:18 to 32. Dito kasi may nabasa sila, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. O sa ibang liwat po, who suppress the truth in unrighteousness. Ibig sabihin po, meron daw pong ginagawa na unrighteousness itong mga who na to. Yan o, who. Tao yan. Tinanong natin si Kuya Logos, sabi niya, yes, atheist daw yan. Kasama daw ang atheist dyan. Dito rin sa verse 19, kasama rin daw ang atheist. Dito sa verse 20, kasama rin daw ang atheist. In general daw, lahat daw ng tao kasali dyan. 21, kasali pa rin ang atheist. Kasali pa rin ang atheist. Pero nung verse 23, para siyang nakatapak ng kumunoy. No? Parang nakatapak ng kumunoy si Kuya Logos eh. Ang tanong natin sa kanya, dahil sabi niya, kasali pa rin yung atheist dito and change the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man and to birds and to four-footed beasts and creeping things. Sabi niya, kasali daw atheist dyan. Atheist pa rin daw yan kasali. Ngayon tanong natin sa kanya, ano yung ipinalit ng atheist dito sa glory ng uncorruptible God? Eh sabi dito, into an image. Kaya tanong natin, anong image yon? Yung ipinalit ng atheist. Wala siyang masagot, no? Para ka nakatapak ng bomba kay Logos eh. Paano ka uusad niyan? Wala kang nasagot dyan, bro. Yan yung magandang content to pag ipinost ko eh. Sabi niya, atheist daw yan, nagpalit daw ng glory ng uncorruptible God into an image. Image daw eh. Kaso wala siyang mabanggit kung ano. Ayan ang exegesis ba, bro? Wala kang mabanggit kung ano yan? Paano naging exegesis yan? Sunod. Who changed the truth of God into a lie? Atheist pa rin daw yan, kasamang atheist dyan in general. Ang mga atheist daw para kay Kuya Logos, nagpalit daw, nag-change daw ng truth ng Diyos nila sa isang kasinungalingan. At ano ginawa? Pagkatapos nilang ipinalit yung lie doon sa truth and worship and serve the creature more than the creator. Tanong natin kay Kuya Logos, ano yung winorship at sinerve ng mga atheist na creature? Sabi niya tao. Tinatanong natin siya, saan mo natutunan yun, Kuya Logos? Na mga atheist nag-worship at nag-serve ng tao. Winorship nila ang tao.
Meron pa siya kanina, no, wag niyong kalilimutan, sabi niya kanina, ang science, winorship at sinerve daw ng mga atheist ang science. Tinanong natin siya, saan niya natutunan yon? Anong book ng atheist? Wala na namang siyang sagot. Ano ba yan, Kuya Logos? Pagka nagka-clarification na tayo, wala kang laging sagot. Mahirap yan. Siguro hindi na kailangan pahabain ito, no? Again, maraming salamat sa oras ng bawat isa. Ang gusto ko lang pong ditong tindigan bilang opposition o negative side, yung pamamaratang pong propaganda ng mga kagaya ni Kuya Logos at ng mga iba pang Christian na kagaya nila, na ang pagkaunawa dito sa Romans 1:18 to 32 ay tungkol sa atheist na nag-susuppress ng truth. Mali kayo dyan, bro. Kasi unang-una, yung ginagamit yung verse ay tungkol sa idolatry. Bagay na hindi ginagawa at hindi kasali ang mga atheist, dahil anong idolatry gagawin ng atheist? Hindi nga sumasamba sa Diyos yan eh. Wala nga Diyos yan, mga yan eh. Gusto mo naman merong wino-worship at sineserve na creature. Tapos, ang gusto mo pa, merong ipinalit dun sa glory na image. Oh, naloko na. Again, sana maganda ang tulog ninyo at nag-e-enjoy kayo at safe kayo sa lahat ng pagkakataon. Lalo na ngayon, yung God ni Logos, pinalindol nila yung pinalindol yung Davao. Yes. No? Lord, ano lang sabi, Lord, iligtas mo kami. Lord, tama na. We don't deserve Teka lang bro. Presentation ko, bro. Presentation ka pa, bro. May oras pa ako. Ayan. Sana safe kayo kay Lord Nilnya, no? Amen. Ayan. Sana safe kayo sa Lord ni Logos na nagpalindol ng Davao, Praise God. no? Praise God, no? Praise God. Pinalin, Lord, tama na. Napadaan kasi kanina, no? Share ko lang, no? Katapos na naman na yung time ko. Sana safe kayo lagi, no? Sa God ni Logos na hindi Amen. natin malaman kung kung power tripper o gustong mag-assert ng kanyang macho image. No, para maalala niyo ako mga anak, palilindulin ko. Nagmamakaawa na yung tao dun sa video. Nasa TikTok po yan, no? Tama na Lord. Kawawa naman yung pobre, no? Yan, sana po naintindihan nyo yung pamamaratang mga affirmative side ng mga atheists ay suppressor of truth ay walang basihan. Nasa ako siya ng theologian, ng exegetical theology. Ang pinresent niya sarili niyang exegesis daw kuno, pero hindi niya masagot ito. Yan, no? Ano yung ipinalit ng mga atheists dun sa glory na image? Walang sagot. Anong aklat na ba? Thank you very much. All right. Okay. So I think that's the end of the rebuttal statements ni Yuel Day. Logos, you will now have the opportunity to have your second cross-examination towards Yuel Day. Okay. Whenever you're ready. So, bro, napansin mo ba dyan sa text sa verse 23 na ipinagpalit ang imahe to a corruptible man, sabi niya? Mali. Mali, bro. Mali yung pagkapansin mo. Kasi ang sabi, ipinalit daw yung glory ng uncorruptible God para sa isang imahe. Ayun, yun yung tamang nakalagay doon sa 23. Next question. Hindi. Nakalagay dito eh. Babasahin ko siya. And sa verse 23 and change the glory of the uncorruptible God into an image like to corruptible man. Nakikita ba dun sa verse na binasa mo kanina? Ako naman, bro. Kasi mas malinaw ako mag-explain eh. Kaya talagang nakita ko yan. Next question. May nakita ka na ba ng mga tao na sumamba sa kapwa niya tao? Meron, bro. Oo, pero hindi atheist yun, bro. Mga kulto, mga yung iba mga lang eh, mga simpleng mamamayan lang eh. Yeah. Pero hindi atheist yan. Next question. Would you agree sa assertion ko na once na you subscribe sa ibang authority concerning truth, sa authority ng scripture, ay is another form of idolatry? Hindi ako mag-agree, bro, sa assertion mo kasi nga negative side ako.
opposition ako eh. Pag nag-agree ako sa'yo, nag-agree na rin ako na mga atheist, suppressor of truth. Hindi ako agree sa'yo. Kaya nga tayo nag-debate, kaya nga tayo magkalaban eh. Gusto mo mag-agree ako sa'yo. Would you agree? Would you Next question. would you agree na kinuha ko yun dun sa text na binasa ko na God into the exchange the glory of the uncorruptible God into an image like corruptible man? Ano ang tanong? Yung argument tanong dun, bro? yung argument nga na sinasabi ko sa iyo is from the text na ang isang tao pwede niya sambahin yung isang tao, no, na kahit na out of ignorance, kasi syempre I'm reading the text from the lens of scripture, out of ignorance, dahil tinatangkilik niya ang katotohanan na narinig niya mula sa kanyang kapwa-tao, mas mataas ito para sa kanya at mas sinusuppress niya yung katotohanan na pinapayag ng scripture is a form of idolatry. Okay, sagot. Yes bro, oo. Agree ako na may mga tao na tila baga sumasamba, nagwo-worship o yung iba nga eh halos Diyosin na, paglingkuran na yung kapwa nila tao, pero walang atheist na ganun. Hindi atheist yan bro. Ayun ang patunayan mo kasi yan yung topic natin. Wow, Next question. sigurado ka na walang atheist na ganun? Yes bro, oo. Ngayon, Wow. otherwise para gawin mong para ma-falsify yung sagot ko ngayon lang. Magpakita ka bro ng atheist na sumasamba sa tao. Yun ang gawin Hindi. mo. Next question. Ang question ko, bro, sa'yo, are you the representation of all atheists? Sa ngayong gabi bro, oo. Sa ngayong gabi. Yes, sa ngayong gabi, oo. Kasi nasa negative side ako eh. Para masabi mo na ang lahat ng Tagal lang bro, may atheists... oras ako eh. Sige bro. Objection moderator, para ako shotgun eh. Sumasagot ako, may 20 seconds ako eh. Paki-remind lang yung kalabang ko. Everyone, no? I would just remind na each one would have their own time. So, let's stick to that 20 seconds. And if may time pa, the person has the liberty to use every bit of that. Okay? So, let's stick with that. Continue. Okay, thank you very much moderator. At ang sagot ko sa'yo dun bro, ayun nga ang problema mo bro. Hindi ako tutol na merong tao na nagwo-worship sa kapwa niya tao. Kasi yan ay evident. Ang problema mo, isali mo dyan yung atheist bro. Kasi yun yung topic. Ngayon, sinasabi mo, representative ba ako ng mga lahat ng atheist? Ngayong gabi bro, yes, oo. Ngayong gabi, representative nila ako. Kaya pag natalo mo ako, talo kami ngayong gabi. Next question. Ikaw pala ang Panginoon ng mga atheists. Massive claim. Well, anyway, bago ko magpatuloy sa question ko, gusto ko magpasalamat sa gabi ito. Opportunity na i-share ko ang scripture. At kanina, minamak ni yung God dahil sa nangyari Bro, sa magtanong ka dam. bro. May oras ka pa bro. Hindi, magtanong 3 muna minutes ako pa, kasi magtanong ka. hindi ako nakapagpapasalamat kanina eh. So gusto ko lang mag-thank you din. Ay, mamaya na yun bro. Mamaya na yun bro. Now, since Mamaya ako na, naman yung magtanong ka muna. moderator, I would remind everyone, no, na dito sa CrossX, as I've said earlier, let's stick within the parameters na pag CrossX, tanungan lang. Kung gusto mong magpasalamat later, you still have the closing statements. And you Sige. would have that. Okay. Sige, thank you. Sorry. So, naligaw ako, So, yun, no? Massive claim yung sinasabi ni You Will Die na representation siya ng mga atheists. Ito ay kahambugan dahil hindi siya all-knowing. Walang idiot na maniniwala sa kanya. Maliban na lang kung ako idiot, maniniwala ko sa kanya na kilala niya at nire-represent niya lahat ng atheists. Ito ay massive claim at ito ay tama yung sinasabi ng scripture na siya ay professing to be wise, but actually he is a fool. You Will Die, ito ang question ko. Do you know lahat ng atheists kilala mo sila personally to say that nire-represent mo sila? Sagot. Hindi ko lahat sila kilala personally. Pero ang sagot ko na, yes, ako ang nagre-represent ng mga atheists ngayong gabi. Yan ay nananatili bro. Dahil ang tanong mo, ikaw bang representative ng mga atheists? Lahat ng atheists. Yes bro, ngayong gabi. Meron ka pa bang ibang atheists na kadebate ngayon? Wala na, ako lang. Ibig sabihin, ako ang nagre-represent sa kanilang lahat. Logic lang. Next question. Pero how can you say na walang atheist
Sinabi mo kanina to walang atheist na sumamba sa tao. How can you say that? Anong substance ng statement na yun? Okay, ito sagot. Mula sa aklat namin, bro, no? Mula sa aklat namin. Ito ay aklat ni J.L. Mackie, Inventing Right and Wrong. Ang sabi doon ni J.L. Mackie, isang atheist philosopher, bagay na hindi ka nagbabasa logos, no? Hindi ka kasi nagbabasa ng aklat namin, eh. Ang atheist, bro, kung siya ay sasamba, siya ay magkakaroon ng reverence sa kung kanino pa mang ibang being kahit sa tao pa, yan ay self-defeating position. Hindi atheism yun. Next question. Pero ang tinatanong ko nga, paano mo malaman? Ito sagot ko. Paano ko malaman, bro? Para ma-falsify yung sagot ko, magpakita ka, bro, ng atheist na sumasamba sa tao. Hindi, Ito sagot ko, mayroon akong 20 seconds. May 20 seconds ako. Sige. Hanggat hindi mo na-falsify yung aking positive statement, nananatili yun, bro. Yun yung prinsipyo ng falsification. Meron akong positive statement na lahat ng atheists hindi sumasamba sa tao. Ngayon, magpakita ka ng isa. Gusto mo kahit kalahati lang, eh. Wag ng isang buo, kalahating tao lang na atheist sumasamba sa tao, talo na ako. Di ba? Yeah. Next question. Katulad ng binibuild kong argument kanina, once na tinitangkilik mo ang isang standard na which is higher kaysa isang authority, yun na yung kinikilala mong authority over you. Kasi you are claiming na siya ang nagre-represent ng katotohanan para sa iyo. Now, kung bakit ko sinasabi na ang atheist ay suppressor of truth, kasi dinideny niya yung existence ng Diyos na siya dapat ang mayroong supreme authority. So, yung sinasabi mo kanina na ito ay false accusation, actually, I do believe tama yung presentation ko at tama yung sinasabi ng scripture. Dahil nga, ito ay pag-deny o hindi pagkilala sa authority ng scripture. At ang kinikilala mo, katulad ng sinabi mo kanina, ikaw na mismo nagsabi, ang book namin, which is standard mo. Would you agree na yun yung standard mo ng katotohanan, bro, yung book na sinasabi mo? Okay, sagot. Hindi yun, bro, ang mismong standard per se na iisang standard lang. Hindi. Ako kasi kung sumagot ako, bro, merong referensya kasi ako binasa ko yan, inaral ko, bro. Hindi kagaya ng iba dyan kung ano-anong statements. Pag tinanong mo ng libro, hindi ako nagbasa. Hindi ko alam. O, yan ang kaibahan natin, bro. Next question. Nevertheless, still, kinikilala mo pa rin siya na authority. Oo naman, bro. Kasi talagang authority yun. Atheist philosopher namin yun, eh. Pero ibig sabihin siya na ang standard ng truth o ng kaalaman. Mali ka dyan, bro. O, ibig sabihin Hindi nga, siya. At hindi rin person. Ito sasagot ako, bro. Wag ka masaktan. Hindi person ang standard of namin, of truth namin, kundi tool, reason, bro, reason. Ang standard namin, bro. Kung makatwiran ba o hindi. Hindi person. Hindi kami kagaya nyo. Kailangan my God para para malaman ko ang reality. Kalokohan nyo yan. Next question. bro, naiintindihan mo ba na yung reason na sinasabi mo na ginagawa mo, di ba kung kilala, nire-recognize mo na yung reason, ang standard mo ng katotohanan, kinikilala mo ang yung sarili na siyang supreme authority na magda-judge ng tama at mali, yung based on your reason. Naiintindihan mo mali, ba? Sagot. Naiintindihan ko yung sagot ko, syempre. Pero yung pamamaratang na supreme, wala akong ganun, bro. Red herring. Ay, tawag dito, tama, red herring. Wala akong ganun binanggit na supreme. Ang reason, bro, kasi virtuous circular yan. Siguro di mo na naman alam yung virtuous circular kasi di ka na naman nagbasa. Kaya paano yan, Logos? Paano ka haharap sa akin? Kaya kung tanong mo kanina, pag ba nagpakita ako ng theologian na tatapat sa theologian mo, panalo na ako. Malabo, bro. Di ka mananalo sa akin, bro, pagka ganun lang. Next question. Pero pag sinabi mong reason, bro, di ba? Pag kunyari sinasabi mo, gumagamit ako ng reason, are you claiming na ito ang lens na ginagamit mo para i-judge ang tama at mali? Tama. Wrong. Ang reason, yan ay tool. Ang ginagamit natin, bro,
Kasi maraming klase sa epistemic justification. Isa dyan bro yung foundationalism, coherentism. Hindi mo na naman alam yun bro kasi hindi ka na naman nagbasa. Kawawa, basa-basa ka rin bro pag ako kalaban mo. Next question. Ang sinasabi ko, bro, kasi ang kini-question ko sa'yo yung final authority mo. O kung gamit ka ng mga term na sinasabi mo. Now, having all that, yung mga terms na ginagamit mo, ano ang final authority para to judge na yung conclusion mo ay tama mali, ang ginagamit mo? Reason tama? Ito sagot. Ito sagot. Sige. Ang final authority ko ay post-structuralism. Post-structural realist kasi ako, bro. Alam mo yon? Di mo na naman alam yun, bro. Nasagot ko. Ang final authority ko, ay post-structural realism. Di mo alam yun. Kaya di ka makakapagtanong doon. Next question. Pinapayabang mo lang in simple sense, sinasabi mo lamang, ikaw, ang tinatanong ko, ikaw yun. You judge all things according to the lens of your eyes. Di ba yun yung gusto mong ipunto? Wrong. Sasagot ako. Sige. May oras pa akong sumagot eh. Nakapagtanong ka eh. Sige. Mali ka dun bro. Hindi nga ako. Ang sagot ko nga post-structural realism. Hindi ako yun. Ako ba yun? Ako ba yung post-structural realism? Mali. Ayun yung standard ko. Mali. Kasi ang panaparatang mo, ako yun. Teka lang bro, sumasagot ako. Kung masakit bro, iyak ka na lang mamaya. Pray ka sagad mo kung masakit. Masagot ako eh. Kanina ka pa sumasabat eh. Hindi ako yung post-structural realism. Hindi ako yun. Yun ang standard ko. Okay? Bro, hindi mo naiintindihan. Nevertheless. Wala ka ng oras bro. Moderator, wala ng oras. Wala ng oras. Alright, again. Let's now move forward towards our conclusion or our last statements. Okay. So, since nasa negative si You Will Die, ikaw muna magbibigay ng iyong closing statements. You Will Die? Yes, thank you very much. Wait lang, Thank you very bago much ang lahat. to the delusions. Wait lang, bago ang lahat. Pwede ba akong mag-request? Since nagmamaneho ako ngayon, pero gusto ko, since wala din namang ibang magmo-moderate na ito at patapos na tayo, pwede ba akong mag-request 5 minutes na lang? Nasa kotse kasi ako ngayon. Maneho ako. Copy. Okay bro, okay. Okay, sige. 5 minutes na lang. Sige, 5 minutes tayo. You Will Die, 5 minutes for your closing statements. You can proceed. Okay, yan. Thank you very much. Una sa live host kay King of Logic, The Undisputed King of Logic, maraming salamat sa pag-cater at sana makakuha kami ng copy nito para ma-expose natin yung mga inaccuracies, inconsistencies at yung mga propaganda ni Logos, no? Yan, maraming salamat sa aking moderator, si God Delusion. Shoutout sa iyo bro at ingat ka sa pagdadrive. At bagaman hindi tayo nagpipray, wini-wish namin ang iyong safety, no? Wini-wish namin yan. Sana maging safe ka bro. At wag kang pagdiskitahan ng God ni Logos na ikaw ay palindulan, lamunin ka ng lupa. Wag naman, no? Ayan, sana si Logos ipag-pray niya sa God niya na wag naman Lord, wag naman yung mga atheist nating friends lindulin mo, bahain mo, wag naman, kidlatan mo. Shoutout din sa aming timer kay Shiny Neil. First time ko siyang nakasama as timer. Yan, mahusay. Thank you very much. At sa inyo pong lahat, no? Sa mga viewers na labas-pasok at mga nanatili. Simple lang po ang opposition side. Sobrang simple. Merong akusasyon si Logos na ang mga atheists daw ay suppressor of truth. Ayon sa binasa niyang Romans 1:18-32. Hindi nga niya nabasa yung 32 eh. Kaya alam natin cherry picking eh. May agenda eh. Hindi niya binasa ng buo eh, no? Ang tamang pagbasa kasi niyan, 1:18-32. Tungkol sa idolatry kasi yun. Ngayon, anong stand natin? Para malinaw. Sabi niya, binabanggit daw doon na merong suppressing of truth na nagaganap sa verse 18. No, ano yung ginawa nila? Sabi niya, plain and simple. Alam daw ng lahat ng mga tao through natural revelation na merong God. Ano ang sabi niya? Ang mga atheists, alam nila yan dahil kasama sila sa natural revelation. Pero ano ginawa ng mga atheists? Sabi niya, dininay nila. Diba? Nakita nyo yung agenda. Sabi niya, at yung presentation daw niya, exegesis daw yun. Wrong. Very wrong. Pinakitaan natin siya ng totoong exegetical theology kay Dr. Mark Seafried.
At pinakitaan din natin siya mismo sa kanilang Heidelberg Catechism kung anong ibig sabihin ng idolatry. Sabi doon, inventing something na pinaglalagakan mo ng tiwala. No, hindi lang, agree naman ako doon eh. Hindi lang daw basta yung yuyukod-yukod ka. Ang problema po, walang naipakitang justification si Logos para patunayan niya o idugtong niya yung kanyang pamamaratang na yung atheist sumasamba doon sa image o sa creature na sabi niya pa kanina, tao raw yun. Di ba? At meron siyang kaninang isang akusasyon, ang mga atheist daw sumasamba sa science at wino-worship ang science. Wrong ka na naman, bro. Siyempre, para maging totoo yung sinasabi ni Logos, tinanong natin siya, sa anong aklat namin, bro, nabasa mo yan na kami, ginagawa namin yan, claim namin yan? Wala man. Wala mang nabigay na ganun si Logos. Paano niya titindigan yan? Sabi niya rin, yan daw ay exegesis. Wow, kawawa ang mga tao sa'yo, bro, pagka ganyan. Anyway, ayun lamang po ang aking presentation at sana po kayo madala na kayo, no? Kayong mga may dalang propaganda, no? Na ganito sasabihin nyo, atheist yan, mga nagsusuppress ng truth. Labanan nyo muna yung theologian ko, no? Na sinite. Pamalian nyo. Ngayon, kung para sa inyo, panalo si Logos, o para sa inyo, mas may bearing yung dinaldal ni Logos na sarili niyang exegesis daw, inamin niya na nga kanina mas magaling daw sa kanya si Dr. Seafried. Wala akong sinabi. Ba't naman kami magtitiwala sa'yo? Di ba? Ayun lamang po, no? And again, sana po sa mga panahong ito safe kayo. Kung hindi naman kayo safe, na tayo magagawa. Talagang ganyan sa Pilipinas, tiis-tiis lang, no? Konting tiis, konting dasal, konting konting luhod-luhod lang. Yan, magiging uto-uto na rin kayo sa propaganda ng Diyos na yan, na kanilang ipinangangaral, kagaya ng kaninang sinabi ko, Lord, tama na po. Di ba? Kawawa. Isipin nyo yun, kawawa naman yung tao. Nililindol ng Diyos nila para lang i-assert ng Diyos nila yung dominance at presence niya. Kawawa naman yung tao. Again, bro, kung ang tanong mo ay kung mananalo ka, hindi, bro. Siguro mga 6 years pa, bro. Thank you. Ako na? Ako na ba? Proceed na ba ako, bro? Sa conclusion? Go na? Sige, sorry. Go Logos for your closing statements. You can continue. Unang-una, maraming salamat. Ito ang first encounter ko na makipagdebate. Salamat, Yuvalday, sa pagtanggap ng debate. At salamat din sa platform na ito na nagkaroon ako ng pagkakataon na ibahagi yung aking pananaw patungkol sa buhay at pananampalataya. Well, I will stand pa rin doon sa aking sinabi kanina. No? Hindi man ako siguro magaling na katulad ng theologian na binabanggit ni Yuvalday, at I'm just using my plain reason sa abot ng aking makakaya. And if I will argue from the lens of Scripture, i-argue ko from the lens of Scripture. Ang isang tao, kahit na hindi siya sumasamba sa isang bato, consider siya ay isang idol worshipper, no? Dahil lumilikha siya ng Diyos na nagmumula sa kanyang imagination, taliwas sa Diyos na pinahayag niya ang kanyang sarili. Pinakilala niya ang kanyang sarili sa pahina ng Bible. Now, again, kung magre-reason ako from the Scripture, once na re-recognize mo ang isang higher authority na pamantayan, kanina mayroong binabanggit si Yuvalday na kanyang authority. Well, hindi niya napapansin na siya pa rin ang supreme authority noon dahil siya ang pumipili ng structure, ng standard na kanyang pipiliin. And kung i-deduct mo yon, siya pa rin ang final authority. Sa sinasabi ni Paul, pinagpapalit nilang katotohanan ng Diyos, ang imahe ng Diyos, isang corruptible man.
Ang idolatry, pwede rin pagsamba sa sarili. Kaya nung nagkasala ay nung inattempt ni Satanas, si Adan at si Eva, pagkainin mo ito, magiging Diyos ka. No? Well, actually, ganun ang nangyari sa tao. Feeling niya, naging autonomous siya, naging supreme siya, naging Diyos siya, at siya magpapasya nung kung anong tama at mabuti sa kanyang paningin. Hindi niya kinikilala ang standard ng Diyos as the ultimate source ng authority, na siyang nagpapayag ng katotohanan, ng beauty, ng totoong pag-ibig. At kanina minamak niya yung mga tao daw sa Davao ay nilindol ng Diyos. Mga kapatid, if you understand the scripture, dahil ang tao ay makasalanan and nature natin, alam naman natin sa ating sarili, wala naman siguro magsasabi dito na siya malinis at siya inosente, lahat tayo makasalanan. If totoo na tayo nagkasala, so nag-commit tayo ng cosmic crime, at tayo nag-commit ng cosmic crime dahil ang Diyos ay just, siya ay matuwid, papatawan tayo ng nararapat na parusa para sa atin. At yun ay just. Meron bang evil? Meron bang masama sa pagiging just? Wala. So, hindi lang natin deserve ang lindol, we all deserve hell. Karapat dapat tayo sa impyerno, no? Dahil mga taksil tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. But again, katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, if we humble ourselves before God, ma-recognize natin yung sinful nature natin na galit tayo sa Diyos. At yun nga ang katotohanan, no, nakikita ngayong gabi na galit tayo sa Diyos, galit sa Diyos, ayaw niya sa Diyos, kasi nga nililindol niya ang Davao. Well, hindi natin nakikita. Actually, we deserve, hindi lang lindol, kundi deserve natin ang impyerno. Kung ang Diyos ay magiging consistent sa kanyang pagiging just. Pero hindi lang siya just, siya ay also ay loving. Binigay niya si Christ at yung dinidiman ng law na maparusahan ang makasalanan. Christ satisfied the demand of the law. Na kung ikaw ay magsisisi at sasampalataya, ikaw ay maliligtas. Well, I'm not trying to convince anyone. Sinabi ko lamang yung gusto kong sabihin. At wala akong kapangyarihan na magligtas. And again, thank you sa platform nito. Thank you sa nag-hold ng time sa host at sa moderator kay You Will Die. At I still pray na makilala niyo ang Panginoon. You will submit to His kindness and goodness sa pamagitan ng pananalig sa Panginoon Jesucristo upang matakasan natin ang puot ng Diyos. So yun lang po. God bless. I love you all. Right, I think that concludes our debate for tonight. Again, for those who are just watching our debate topic is papatunayan ni Logos na atheists are suppressors of truth. And that was our debate. And kayo na po ang bahala at kayo na po ang humusga kung sino po ang nanalo sa debating ito. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si God Delusions. Magandang gabi po. You Will Die, thank you, bro. Thank you. Thank you rin, thank you. At gusto Sige, ko lang okay. i-rebat yung comment mo. Hindi Christ is king, bro. Burger is king, bro. Burger is king. Okay. Sige bro, God bless sa'yo. Sana ay God will work in your heart. Mag-intervene siya sa buhay mo. At walang imposible doon. See you in the morning kung ikaw ay makakilala sa Panginoon. God bless everyone. God bless din. God bless kayo. Logos, thank you.